15 taon ang lumipas matapos ang makuling na simula ng triplets na sina Liam, Sofia at Talia. Ang tahimik na buhay ng pamilya Montefalco ay muling mabubulabog sa paglaya ng mga buitreng sina Victoria at Katrina, bitbit na matinding galit at uhaw sa paghihigante. Handa silang gumuho ang impyernong pinaghirapan ni na Owen at Iza. Ngunit hindi na sila ang pamilyang madaling sindakin. Sa gitna ng unos tumindig ang panganay na si Luna Montefalco, ang munting general na ngayon isa ng ganap na dalaga at tanyag na abogada. Gamit ang kanyang matalas na talino sa batas, mabilis na pag-iisip at matinding pagmamahal sa pamilya, si Luna ang magsisilbing pangunahing kalasag laban sa mga patagong atake at maruming laro ng mga kalaban. Mula sa mga bitag sa boardroom hanggang sa panganib sa loob ng auditorium, panoorin na matinding labanan ng talino at hustisya. Sa Season 3, patutunayan ng bagong henerasyon ng mga Montefalco na ang pundasyong binuo sa marangal na pagsisikap ay hindi kayang gibain ng inggit at kasakiman. Ang batas ang kanilang kalasag, ang pagmamahala ng kanilang lakas. Ito ang kwento ng kanilang hangganan at ang kanilang panibagong simula. Magandang araw sa inyong lahat, mga kapuso at sa ating mga minamahal na bayaning OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Pinagmamalaki namin ang pagbabalik na isang kwentong nagpaantig sa inyong mga puso, nagbigay ng pag-asa at nagturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa tibay ng pagmamahalan ng isang pamilya. Pagkatapos ng 5 taon ng paghihintay, ngayon na ang panahon para sa ating huling yugto. Ang munting general ay dalaga na. Ang mga triplets ay mga batang may pangarap at ang impyernong binuo sa dugo at pawis ay haharap sa pinakamabigat na pagsubok. Ngunit sa mundo ng inggit at kasakiman, paano nga ba mananatiling matatag ang isang pamilyang nanggaling sa magkaibang mundo? Ihanda ang inyong mga puso, ang inyong mga panyo at ang inyong buong atensyon. Ang pagbangon ng bagong henerasyon ay magsisimula na ngayon. 15 taon. Isang mahabang panahon na puno ng mga pagbabago, pagsubok at mga tagumpay na unti-unti humubog sa kapalaran ng pamilya Montefalco. Ang mansyon na matatagpuan sa isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park ay di na lamang basta isang marangyang estruktura na gawa sa semento, salamin at mamahaling marmol. Ito ay naging isang buhay na monumento ng isang pamilyang nanggaling sa magkaibang mundo. Isang bilyonaryong nagmana ng malaking imperyo ng negosyo at isang hamak na dating kasambahay na walang ibang sandata kundi ang kanyang busilak na puso at marangal na prinsipyo. Sa loob ng 15 taon na yon, ang katahimikan ng mansyon, tuluyan nang napalitan ng walang katapusang ingay ng paglaki ng 4 na magkakapatid. Ang triplets na sina Liam, Sofia at Talia na ipinanganak sa gitna ng isang delikado at maagang paglalabor ay malalaki na ngayon. Sila'y nasa edad 15, mga teenager na may kani-kanyang pangarap, talento at personalidad na labis pinagmamalaki ng kanilang mga magulang. Si Liam Arthur Montefalco ang nag-iisang lalaki sa triplets, lumaking isang henyo pagdating sa teknolohiya at computer engineering. Sa kanyang murang edad, kaya niya nang bumuo ng mga komplikadong algorithm at i-code ang mga sopistikadong security systems. Si Sofia naman isang virtual artist at aspiring architect. Ang isip palaging abala sa pagguhit ng mga blueprint ng mga eco-friendly gusali at makukulay na canvas na nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan. Habang ang kambal na si Talia ay isang kilalang youth advocate at manunulat sa kanilang universidad. Isang batang babaeng may mataas na pananalita at malalim na empatiya sa mga nangangailangan. Ngunit sa likod ng tagumpay at proteksyon ng triplets, may isang anino na palaging nakatayo upang magsilbing unang linya ng depensa ng pamilya. Isang dalaga na nagtataglay ng kagandahan ng kanyang ina at ang matigas na paninindigan ng kanyang ama, si Luna Montefalco. Sa edad na 22 taon si Luna, hindi nang munting bata na may pink na vest at plastic na espada na nagwawasak ng mga voice recorder ng mga kalaban. Siya ay isa ng ganap na dalaga, isang profesional at kamakailan lamang pumasa bilang top-notcher sa bar examinations matapos magtapos bilang summa cum laude sa kanyang kursong Juris Doctor at Business Administration. Siya ngayon ang opisyal na Chief Legal Counsel at Vice President for Operations ng Montefalco Group.
Ang kanyang talino sa batas at negosyo ay naging tanyag sa buong business district ng Makati at Taguig. Kilala siya bilang isang walang takot na abogada na kayang magpabagsak ng mga tiwaling kontrata sa loob ng boardroom sa pamamagitan lamang ng kanyang matatalas na argumento at malalim na kaalaman sa batas. Isang maagang Lunes ng umaga, ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa malalaking bintana ng dining hall ng mansyon. Ang mahabang lamesa na gawa sa solidong kahoy ng Nara ay napapalamutian ng mararangyang plato, bagong lutong sinangag, bacon at ang paboritong hot chocolate ng pamilya na personal inihanda ni Iza. Ate Luna, pakiusap. Sabihan mo nga si Liam. Kinuha niya na naman ang aking hard drive kung saan nakatago ang mga 3D structural rendering ko para sa aking school project. Isang malakas na reklamo ang umalingaw-ngaw mula sa engranding hagdanan. Si Sofia ay pababa ng hagdan, nakasimangot at hawak ang kanyang sketchpad. Mula sa study room sa ikalawang palapag, mabilis na sumungaw ang ulo ni Liam na may hawak na piraso ng pandesal at nakasabit ng isang cordless headphone sa kanyang leeg. Sofia, hindi ko naman ninanakaw. Ginamit ko lang ang file mo para itest ang bagong virtual reality environment na ginagawa ko. Mas madali kasi i-render ang structure mo dahil pulidong pagkakascale. Kahit na, dapat nagpaalam ka muna. Paano kung makurap ang file na yan? Isang linggo kayang pinagpuyatan. Galit na sagot ni Sofia. Habang ang kanyang kambal na si Talia ay dahan-dahan namang bumababa nang nagbabasa ng isang makapal na libro tungkol sa human rights. Guys, maaari ba? Huwag kayong mag-awing umagang-umaga. Ang ingay ninyo, di ko maintindihan tong binabasa ko. Komento ni Talia habang umuupo sa kanyang paboritong pwesto sa dining table. Sa gitna ng lumalaking gulo ng triplets, isang mabigat ngunit eleganteng hakbang ang narinig mula sa gilid ng sala. Lumabas si Luna, suot ng isang pasadyang charcoal gray na corporate suit. Ang kanyang buhok maayos na nakatali sa isang malinis na bun at may hawak siyang ilang legal documents. Ang kanyang presensya ay sapat na upang maghatid ng biglang katahimikan sa tatlong teenager. Naningkit ang kanyang matatalas na mga mata at dahan-dahan niyang binaba ang kanyang mga folder sa lamesa. Liam Arthur, Sophia Marie at Talia Rose. Malamig ngunit may otoridad na wika ni Luna. Ang kanyang boses, bangamat banayad, ay may bigat na kayang magpatahimik maging sa mga matatandang board members ng kumpanya. Bumaba kayong tatlo at maupo ng maayos? Mabilis sumunod si Liam habang si Sofia naman tumabi kay Talia. Pare-parehong nakatungo ang mga ulo sa harap ng kanilang nakatatandang kapatid. Si Luna naglakad patungo sa tapat ni Liam, nilahad ang kanyang kamay. Ibalik mo ang hard drive ni Sofia, Liam, utos ni Luna. At ikaw naman, Sofia, huwag kang sumigaw sa loob ng bahay. Ang boses mo umaabot hanggang sa hardin at alam mong ayaw ng papa na nagkakaroon ng sigawan sa oras ng almusal. Talia, itabi mo muna ang librong yan habang nasa harap ng pagkain. Ang oras ng almusal ay para sa pamilya, hindi para sa pag-aaral. Opo, Ate Luna, sabay-sabay na sagot ng triplets. Agad nilabas ni Liam ang hard drive mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Sofia na may kasamang peace sign. Pumasok si Iza mula sa kusina. May dalang isang tray ng bagong cookies na may tsokolate. Napanatili niya ang kanyang angking ganda at amo, bagaman ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kapanahunan ng isang ina na nakaranas ng matinding unos. Napangiti siya na makita ang eksena sa sala. Eto na naman ang aking munting general. Malambing na wika ni Iza habang inilalapag ang tray sa gitna ng lamesa. Luna, anak, umagang-umaga pinapairal mo na naman ng pagiging abogada mo sa mga kapatid mo. Hayaan mo muna silang kumain ng mapayapa. Tumapit si Luna sa kanyang ina at marahang humalik sa pisngi nito. Habang ang kanyang mukha ay lumambot. Mama, kailangan po silang gabayan. Ang disiplina po hindi nagsisimula sa labas, kundi sa loob ng tahanan. Ayokong lumaki silang walang paggalang sa boundaries ng isa't isa. Lalo na ngayon na mas lumalaki ng responsibilidad natin sa kumpanya. Bumukas ang pinto ng main entrance at pumasok si Owen Montefalco mula sa kanyang maagang paglalakad sa hardin. Bagaman may ilang hibla ng pilak sa kanyang buhok, ang kanyang tindig bilang isang bilyonaryo ay nananatiling matigas at kasing tatag ng bakal.
Suot ang isang kasywal na polo at may hawak na tablet. Agad siyang lumapit kay Iza at humalik sa noo nito bago yumakap sa bewang ng kanyang asawa. Tumingin siya kay Luna ng may labis na pagmamalaki sa kanyang mga mata. Hayaan mo siya, Iza. Si Luna ang susunod na hahawak ng buong renta ng Montefalco Group. Ang kanyang talino sa batas at negosyo ang eksaktong kailangan natin ngayon, lalo na't narinig ko ang mga huling balita mula sa ating legal and security departments. Seryosong wika ni Owen habang umuupo sa kabisera ng lamesa. Nagseryoso ang mukha ni Luna at ang kanyang corporate demeanor ay muling bumalik. Umupo siya sa tabi ng kanyang ama at binuksan ang kanyang tablet. Tungkol ba to sa nalalapit na paglaya ni Victoria at Katrina, Papa? Napatigil sa pagsubo ang triplets nang marinig ang mga pangalang yon. Bagaman bata pa sila na maganap ang malaking eskandalo sa gala night at ang emergency labor ng kanilang ina, alam nila ang kasaysayan ng mga patunay sa katahimikan ng kanilang pamilya. Sina Victoria Montefalco at Katrina Alcantara ang mga buitre na nagtangkang sumira sa kanilang buhay dahil sa hindi matanggap ang pagkatalo. Tumango si Owen, ang kanyang panga ay bahagyang sumikip sa galit na pilit niyang tinatago sa harap ng asawa. 5 taon silang nagdusa sa loob ng Correctional Institution for Women matapos silang mahatulan ng corporate fraud, harassment at insider trading. Ngunit ayon sa ulat ng ating mga intelligence personnel sa loob ng Bureau of Corrections, ang dalawang babaeng yan ang hindi tumigil sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga natitirang kaalyado sa labas habang sila'y nakakulong. Sila'y nakatakdang lumaya sa linggong ito dahil sa di umano ay good conduct at natapos na ang kanilang minimum sentence. Humawak si Iza sa kamay ni Owen. Ang kanyang mukha ay nabalot ng bahagyang pag-aalala. Owen, akala ko ba tapos ng lahat? 5 taon na tayong tahimik. Ang triplets maayos na nag-aaral at si Luna tumutulong na sa kumpanya. May lakas pa ba silang guluhin tayo? Huwag kang matakot, sweetie. Malambing na sagot ni Owen habang hinahaplos ang kamay ng asawa. Hindi ko ahayaan na maulit ang nangyari noon. Mas malakas tayo ngayon. Tumayo si Luna mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tindig ay matuwid at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang hindi matitinag na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang mga magulang at sa kanyang 3 mas batang kapatid. Mama, Papa, Liam, Sofia, Talia, makinig kayo sa akin. Panimula ni Luna. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa loob ng dining hall nang may matinding paninindigan. Nang 7 taong gulang ako, dinurog ko ang voice recorder na ginamit ni Katrina at Victoria upang panakutin ang pamilyang to habang si Mama nahihirapan sa kanyang pagbubuntis. Ginawa ko yon gamit ang malit kong sapatos at purong tapang na isang bata. Ngayon, dalaga na ako, isang ganap na abogada na may hawak na kapangyarihan ng batas at kaalaman sa negosyo. Sisiguraduhin ko sa inyo, hindi lang recorder ang dudurugin ko. Sakaling magtangka silang lumipat sa mansong to o sa kumpanya natin, I will protect this family, our legacy, and our peace with everything I have. Ang batas ang aking karasag at ang pag-ibig ko sa inyo ang aking lakas. Ang panimulang pahayag na yun ni Luna ang nagtakda ng simula na isang bagong henerasyon ng labanan. Isang digmaan kung saan ang bagong henerasyon ng mga Montefalco naman ang tatayo bilang matibay na pader upang ipagtanggol ang imperyo ng pag-ibig na binuo ni Owen at Iza laban sa mga kalaban na di matanggap ang kanilang pagkatalo. Ang sakit ng araw sa labas ng Correctional Institution for Women ay tila ba walang atid na init para sa 2 lalaking naglakad palabas ng malaking bakal na pintuan. Matapos na 5 taon ng pagdurusa, bighati at matinding galit sa loob ng malamig na rehas, sa wakas, nalanghap na ni Victoria Montefalco at Katrina Alcantara ang hangin ng kalayaan. Ngunit ang kanilang kalayaan ay hindi nangangahulugan ng pagbabago, bagkus ito ang muling pagsiklab ng isang lumang apoy na matagal na nilang inaalagaan sa kanilang mga puso. Si Victoria, ang dating reyna ng Alta Lipunan at may-ari ng malalaking share sa kumpanya, ay baka sa mukha ang mga linya ng katandaan at stress mula sa buhay bilanggo. Gayunman ang kanyang marangyang tindig at mapagmataas na tingin ay hindi nabura. Katabi niya si Katrina.
na mas pumayat ngunit mas naging matalim ang mga mata. Ang kanyang dating kagandahan ay napalitan ng isang malamig at mapaghiganting aura. 5 taon, Katrina. Pabulong na wika ni Victoria habang inaayos ang kanyang kupas na scarf na tinago niya mula pa sa kanyang dating buhay. 5 taon nating pinanood ang pag-usbong ng pamilya ng katulong na yon habang tayo nabubulok dito sa loob. Huwag kang mag-alala, Tita Victoria, sagot ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Isang itim na sedan ang dahan-dahang huminto sa kanilang tapat. Isang sasakyang pinadala ng isa sa mga natitira nilang kaalyado sa labas na nagawang magtago ng ilang ari-arian mula sa pagkaka-freeze ng korte. Ang 5 taon na yon hindi sayang. Ginamit ko ang bawat segundo para mag-isip, magplano, mag-ipon ng mga impormasyon. Hindi pa tapos ang laban, nagsisimula pa lamang tayo. Sumakay ang dalawa sa sasakyan. Habang tinatahak nilang kahabaan ng daan patungo sa isang tagong condominium sa labas ng syudad, binuksan ni Katrina ang isang lumang laptop na binigay sa kanila ng kanilang driver. Agad bumadya sa screen ng mga balita tungkol sa Montefalco Group at ang mukha ni Luna Montefalco na nakangiti habang hawak ang kanyang certificate bilang top-notcher ng board examinations. Nang makita ang mukha ni Luna, marahas na isinara ni Victoria ang laptop. Ang munting general, ang batang sumira sa aking voice recorder noon. Ngayon, abogado na siya na siyang namamahala sa kumpanyang dapat ay sa akin. Di ko matatanggap na ang dugo na isang katulong ang magpapatakbo ng legacy ng mga Montefalco. Hayaan mo siyang magdiwang sa ngayon. Tita, malamig na ngumiti si Katrina habang hinahaplos ang kanyang mga daliri. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Alam natin ang bawat pasikot-sikot ng kumpanyang iyan. At may lihim na tayong hindi pa nila alam na kayang magpabagsak sa kanila mula sa kaibuturan. Bukas, magsisimula tayong magpakita sa ating mga lumang contact sa board. Tingnan natin kung gaano katatag ang batas ng bagong general laban sa laro ng totoong mundo. Habang ang sasakyan ay nawawala sa trapiko ng lungsod, ang paglaya ng mga buitre ay nagdala ng isang hindi nakikitang panganib. Isang banta na unti-unting lalapit sa pamilya Montefalco, susubok sa katatagan ng triplets at hahamon sa tapang ng bagong general. Di nag-aksaya ng panahon sina Victoria at Katrina matapos makalabas ng bilangguan. Alam nila sa ilalim ng pamumuno ni Owen at sa mapanuring mata ng bagong Chief Legal Counsel na si Luna, hindi nila madadaan sa simpleng pananakot ang pamilya Montefalco. Ginamit ni Victoria ang kanyang mga natitirang koneksyon sa labas ng bansa upang magtayo ng isang dummy corporation, ang Vanguard Holdings. Sa tulong ng pinsan ni Katrina na si Marcos Alcantara na siyang namamahala sa kanilang natitirang mga underground assets, dahan-dahan gumapang ang Vanguard Holdings sa stock market. Patago nilang nilapitan ang mga minority stockholders ng Montefalco Group, nag-aalok ng presyong mas mataas ng 20% sa kasalukuyang market value ng mga shares upang unti-unting makabili ng sapat na boto para sa isang hostile takeover. Isang maagang umaga sa central office ng Montefalco Group sa Makati, isang urgent meeting ang pinatawag ni Luna sa loob ng executive boardroom. Kasama niya ang amang si Owen at ang tech genius na si Liam na abala sa pagpindot sa kanyang laptop habang ang mga screen sa dingding ay nagpapakita ng mga komplikadong financial charts. Papa, may kakaibang paggalaw sa ating trading volumes itong nakarang 3 araw. Panimula ni Luna habang tinuturo ang pulang linya sa screen. Suot ang kanyang navy blue suit, ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pag-aalinlangan. May isang grupong nagpapanggap na foreign investor ang agresibong bumibili ng shares mula sa ating mga kasosyo sa board. Kung hahayaan natin to bago matapos ang buwan, makakakuha sila ng sapat na upuan upang kwestiyonin ang iyong posisyon bilang chairman? Napakunot ang noo ni Owen, ang kanyang panga ay sumikip. Sino nasa likod ng Vanguard Holdings, Luna? Di basta-basta makakapasok ang isang bagong kumpanya nang di nadedetect ng ating security? Dito po ako pumapasok, Papa, sumingit si Liam, habang mabilis pinalitan ng screen na isang digital map ng proxy networks. Ginamit ko ang aking data tracking algorithm para pasukin ang server ng Vanguard. Bagaman gumamit sila ng maraming encrypted server sa Europa, may isang IP address ang paulit-ulit nag-a-access sa kanilang main fund source. Ang lokasyon, isang penthouse sa Bonifacio Global City, nakarehistro sa pangalan ni Marcos Alcantara. Huwag kayong mabahala, Papa.
Kalmadong sagot ni Luna. Ngunit may talas ang kanyang ngiti. Akala ni na Victoria at Katrina matatalino sila, ngunit nakalimutan nilang basahin ang ating corporate bylaws. Noong nakarang taon, binago ko ang Section 14 ng ating kasunduan. Ayon sa right of first refusal clause, ang sinumang minority stockholder na gustong magbenta ng kanilang shares, obligadong ihandog muna to sa kumpanya ng parehong presyo. Nilapag ni Luna ang isang bundle ng mga legal notices sa lamesa. Pinadala ko ang mga legal injunction sa lahat ng stockholders. Tatapatan ng Montefalco Group ang alok ng Vanguard gamit ang ating treasury funds. Sa madaling salita, sa halip makuha nila ang kumpanya, pilit natin silang pinagastos ng milyong-milyong piso para sa wala. Ang kanilang patagong pag-atake ay opisyal ng hinarang ng batas. Napangiti si Owen nang may labis na pagmamalaki, habang si Liam naman nag-high five sa kanyang nakatatandang kapatid. Ang unang pagtatangka ng mga buwitre mabilis na nadurog dahil sa natatanging talino ng bagong general. Ngunit alam ni Luna na hindi dito magtatapos ang laban dahil sa kabiguang pasukin ng kumpanya sa pamamagitan ng stock market na pagtanto ni na Victoria at Katrina na di nila kayang daanin sa legal at pinansyal na paraan ang labanan habang nakatayo si Luna. Ang galit at inggit na matagal nilang inipon, tuluyan ng lumampas sa hangganan ng katinoan. Kaya naman nagpasya si Katrina ang gamitin ng mas maraming paraan, ang pag-atake sa mga mas batang kapatid ni Luna upang magdulot ng takot, distraksyon at pinsala sa pamilya Montefalco. Isang gabi habang pauwi si Liam mula sa kanyang universidad matapos sa isang late-night laboratory experiment para sa kanyang computer engineering thesis, napansin niyang may isang kulay abon na van na walang plaka ang kanina pang sumusunod sa kanyang sasakyan. Mula sa Bonifacio Global City hanggang pagpasok niya sa isang madilim at medyo liblib na bahagi ng C5 Road, hindi mawawala ang sasakyan sa kanyang likuran. Bilang isang tech genius na pinalaki sa ilalim ng mga protocol ng seguridad ng kanyang ama, hindi nagpanik si Liam. Agad niyang pinindot ang isang button sa kanyang dashboard upang buhayin ang advanced night vision camera ng kanyang sasakyan. Ginamit ang kanyang sariling software upang iskan ang chassis at mga natatanging marka ng van at otomatiko itong pinadala sa Central Security Database ng mansyon ng mga Montefalco. May sumusunod sa akin, bulong ni Liam sa kanyang sarili habang dahan-dahang binibilisan ang takbo ng kanyang kotse. Biglang humarurot ang van, mabilis na lumampas sa kanyang tabi at marahas na pumarada ng pahalang sa kanyang tapat. Napapreno si Liam ng malakas. Ang mga gulong ng kanyang kotse lumika na isang nakabibinging tunog ng pagkaska sa semento. Bumukas ang sliding door ng van. Mabilis bumaba ang tatlong lalaking may hawak na pamalo, bakal at may mga takip sa mukha. Ang layunin nila ay malinaw. Ayon sa utos ni Katrina, hindi nila papatayin si Liam, kung hindi, babaliin ang mga kamay nito upang magsilbing isang madugong babala kay Owen at Luna. Ngunit bago pa man makalapit ang mga lalaki sa sasakyan ni Liam upang basagin ang salamin nito, isang malakas na tunog ng humaharurot na makina ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Isang malaki, marangyang SUV na may reinforcement armor ang biglang sumingit sa eksena. Mabilis na umikot, humarang sa pagitan ng mga attackers at ng kotse ni Liam. Bumukas ang pinto ng SUV. Niluwa ang mga personal na gwardya ng mga Montefalco. Sa pangunguna mismo na isang dalaga na ang muka ay kasing lamig ng yelo, si Luna. Hawak ang isang megaphone sa kanyang isang kamay at ang kanyang telepono sa kabila, na kasalukuy nagpapakita na isang live streaming interface. Umalis kayo dyan kung ayaw niyong mabulok sa kulungan ng habang buhay, sigaw ni Luna gamit ang megaphone. Ang kanyang boses walang bakas ng takot, kundi puno ng matinding otoridad. Ang buong insidenteng to, ang inyong mga sasakyan at ang inyong mga kilos ay naka-livestream ng direkta sa Central Command ng National Bureau of Investigation at sa pinakamalapit na presinto ng pulisya. Ang facial recognition at body mapping software ng aking kapatid ay natapos na ang pag-identify sa inyo. Sa saktong sandaling yon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimula ng umalingaw-ngaw mula sa hindi kalayuan. Si Luna ay hindi lang basta sumugod. Bago siya umalis sa mansyon, ginamit niya ang kanyang direktang linya sa hepe ng pulisya upang iulat ang koordinato ng GPS tracker ni Liam.
Nang marinig ang papalapit ng mga sirena at nang makita ang mga armadong gwardya ng mga Montefalco na handang pumalag, mabilis na nagtakbuhan ang tatlong lalaki pabalik sa van. Humarurot ang sasakyan papalayo. Mabilis na nawala sa dilim ng gabi, ngunit naiwan ang kanilang mga digital footprint sa system ni Liam at Luna. Bumaba si Luna sa kanyang SUV, patakbong lumapit sa kotse sa kanyang kapatid. Agad binuksan ni Liam ang pinto at bumaba. Medyo nanginginig ang mga kamay dahil sa adrenaline, ngunit ganap ng ligtas at walang galos. Liam, ligtas ka ba? May masakit ba sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Sunod-sunod at nag-aalalang tanong ni Luna habang hinahawakan ang mga balikat ng kanyang kapatid. Ang kanyang pagiging abogada ay pansamantalang napalitan ng wagas na pag-aalaga ng isang ate. Ate Luna, ligtas ako. Wala silang nagawa. Sagot ni Liam habang dahan-dahang kumakalma ang kanyang paghinga. Paano mo nalaman ang eksaktong lokasyon ko? Ang database na ginawa mo sa mansyon, may alarm system na konektado sa phone ko. Paliwanag ni Luna habang ang pag-aalala sa kanyang mga mata tuluyang napalitan ng isang mapanganib at matigas na galit. Kapag may nakita tong sasakyan na nakabuntot sa'yo o sa kambal mo na higit sa 2 kilometro, automatiko tong nagpapadala ng alert sa akin. Masyadong marumi ang laro ni na Victoria at Katrina. Akala nila matatakot nila tayo sa pamamagitan ng dahas? Niyakap ni Luna ng mahigpit ang kanyang kapatid sa gitna ng kalsada. Habang ang mga sasakyan ng pulis ay dahan-dahan nang dumadating upang mag-imbestiga. Nandito si ate, Liam. Hindi ko hahayaang may humawak sa inyo habang ako ang nakatayo sa harap ninyo. Ipakikita ko sa kanila kung anong ibig sabihin ng galit ng isang Montefalco. Ang pagtatangkang ito kay Liam ang nagpatunay kay Luna na ang mga kalaban ay ganap ng desperado at kailangan na niyang gumawa ng mas agresibo at direktang hakbang upang tuluyang tapusin ang banta ng mga buwitre bago pa man may masaktan sa kanyang pamilya. Ang buong mansyon ng mga Montefalco ay nababalot ng galak at abala para sa nalalapit na silver wedding anniversary ni na Owen at Iza. 25 taon ang pag-ibig na nagsimula sa isang simpleng kasunduan, dumaan sa matinding bagyo at ngayon nagbunga ng isang matatag at masayang pamilya. Si Sofia abala sa pagdedesenyo ng engrandeng entablado sa ballroom ng isang marangyang hotel sa BGC. Habang si Talia naman ang personal na sumulat na isang madamdaming tula at script para sa video tribute ng kanilang mga magulang. Ngunit sa likod ng malaking ngiti at ng pagkahanda, si Luna at Liam hindi nagbabaya. Ang seguridad para sa gabi ng pagdiriwang ay ginawa nilang triple. Lahat ng papasok na bisita, catering staff at mga coordinator dumaan sa masusing background check. Sa kabilang banda, sa loob ng isang madilim na silid sa penthouse ni Marcos Alcantara, isang masamang ngiti ang sumilay sa mukha ni Katrina, habang hawak ang isang peking invitation card at isang USB drive. Sigurado ka bang gagana to, Katrina? Tanong ni Victoria habang humihitit ng sigarilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng inggit habang pinapanood sa telebisyon ang mga patalastas tungkol sa engrandeng anibersaryo. Ang abogadong si Luna ay masyadong mapagmatsyag. Baka mahuli na naman tayo. Huwag kang mag-alala, Tita Victoria, sagot ni Katrina ng may kasamaan. Hindi pisikal na dahas ang gagamitin natin ngayon. Dudurugin natin ang reputasyon ng pamilya nila sa harap ng buong business community. Nagbayad ako ng isang insider mula sa video editing team ng event. Sa oras mag-play ang video tribute para sa kasali na Owen at Iza, ang lalabas sa malaking screen ay mga peking dokumento at peking audio recordings na nag-uugnay sa Montefalco Group sa isang malaking money laundering scandal sa labas ng bansa. Bago pa nila mapatay ang screen, ang balita, kakalat na sa media at ang stocks ng kumpanya ay babagsak. Doon natin sila tuluyang pipilayin. Dumating ang gabi ng anibersaryo. Ang ballroom ay napuno ng mga kumukutitap na mga ilaw, mamahaling bulaklak at mga kilalang tao sa lipunan at negosyo. Si Iza mukhang isang tunay na reyna sa kanyang silver gown na gawa ng isang sikat na designer. Habang si Owen naman hindi maiaalis ang tingin sa kanyang asawa, bakas ang wagas na pag-ibig. Nagsimula ang programa, dumating ang pinakahihintay na bahagi ng ating video tribute. Ang mga ilaw sa ballroom ay pinatay at ang malaking LED screen sa gitna na entablado ay nabuhay.
Sa unang ilang segundo, ang video ay nagpakita ng mga lumang larawan nina Owen at Iza. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang isang static na tunog. Ang screen ay biglang nag-flicker at napalitan ng mga kulay pulang font na may titulong Montefalco Group, The $1 Billion Laundering Scheme. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan at ang mukha ni Owen ay biglang namutla habang si Iza ay napahawak ng mahigpit sa braso ng kanyang asawa. Mula sa VIP table, hindi nagpanik si Luna. Tumingin siya kay Liam sa gilid ng control booth na kanina pa nakatutok sa kanyang mechanical keyboard. Ngayon na, Liam, i-execute mo na ang protocol AGs, putol ni Luna sa pamamagitan ng kanyang earpiece. Si Liam na alam ang posibilidad ng pag-hack dahil sa nadetect niyang kakaibang trapiko sa network ng hotel. 2 araw nang nakalilipas ay mabilis na nag-type sa isang counter code. Sa loob lamang ng 5 segundo ang peking video ay naputol. Ang screen hindi namatay, bagkus ito ay napalitan ng isang live camera feed mula sa backstage control room ng hotel. Sa screen, kitang-kita ng buong ballroom ang isang lalaking video editor na kasalukuyang hinuhuli at pinipigilan ng mga personal na gwardya ng mga Montefalco, kasama ng 2 pulis. Ang lalaki ay nanginginig sa takot habang hawak ang USB drive na binigay sa kanya ni Katrina. Umakyat si Luna sa entablado, kinuha ang mikropono at tumayo ng may buong katatagan sa ilalim ng spotlight. Ang kanyang boses ay naging matatag, pinalayas ang anumang takot sa silid. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Luna, habang ang kanyang matatalas na mata ay tumingin sa buong paligid. Tila hinahanap kung may espiya ba si Katrina sa loob. Ang inyo pong nakita ay isang desperadong pagtatangka ng cyber sabotage mula sa mga taong hindi matanggap ang kanilang pagkatao sa batas at sa buhay. Ang Vanguard Holdings na pinamumunuan ni Katrina Alcantara at Victoria Montefalco ay nagtangkang magtanim ng mga peking ebidensya upang sirain ang gabi ng aking mga magulang. Ngunit tulad nga ng palaging sinasabi, ang katotohanan ay hindi kayang itago ng maruming tao. Inilipat na ni Liam ang mga peking ebidensya ang feed sa screen upang ipakita ang isang opisyal na clearance mula sa Anti-Money Laundering Council or AMLC at sa Securities and Exchange Commission or SEC na nagpapatunay ng Montefalco Group ay malinis at walang anumang legal na gawain. Ang lalaking nahuli sa backstage ay kasalukuy ng inaaresto para sa cyber libel, computer-related fraud at industrial sabotage, pagpapatuloy ni Luna na may kasamang matatalim ng ngiti. At sa mga utak ng krimeng ito na posibleng nanonood ngayon, asahan po ninyo na bukas ang mga warrant of arrest ay darating na sa inyong mga pintuan. Di nyo masisira ang pag-ibig at legasiya ng pamilyang to? Ang buong ballroom ay biglang napuno ng masigabong palakpakan. Hangang-hanga ang lahat sa bilis ng pag-aksyon at talino ng bagong general. Lumapit si Owen at si Iza kay Luna. Niyakap ang kanilang panganay na anak na nagsisilbing kanilang matibay na kalasag. Habang nagkakagulo sa palakpakan sa labas ng hotel, si Katrina na nanonood sa pamamagitan ng isang hack security stream. Paano niya nagawa yon? Paano niya nalaman? Sigaw niya sa galit. Ang bitag sa anibersaryo ay hindi lamang nagbago. Ito ang nagbigay kay Luna ng sapat na ebidensya upang tuluyang ilatag ang kanyang panghuling legal na atake para mapabagsak ang mga buwitre ng tuluyan. Bagamat nabigo si Katrina sa hotel, hindi doon nagtatapos ang planadong paninira ng mga Alcantara at Montefalco. Si Victoria na matagal nang nakasama ang pamilya ay alam na alam ang kahinaan ng kanyang dating pamangkin. Alam niya si Iza sa kabila ng kanyang pagiging matatag na may-ari ng isang malaking foundation ay may isang bahagi ng puso na madaling masugatan. Ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang 4 na anak. Ang trauma ng maagang paglilabor at ang takot na mawala ng anak, 15 taon na ang nakakaraan ay isang sugat na madaling buksan. Isang maagang umaga, habang si Owen at si Luna ay nasa iisang mahalagang legal hearing sa korte at ang triplets naman ay kasalukuyang nasa kanilang mga klase sa universidad.
Isang hindi kilalang lalaki ang nag-iwan ng isang itim na envelope sa gate ng mansyon. Dahil nakasulat ang pangalan ni Iza sa labas at may selyo ng isang kilalang courier, dinala to ng mga kasambahay sa sala kung saan nagpapahinga ang ginang. Nang buksan ni Iza ang envelope, ang kanyang mukha ay bigla na nawalan ng kulay. Tumambad sa kanya mga palihim na larawan ng triplets na kinuha mula sa malayo. Si Liam habang naglalakad sa labas ng tech lab. Si Sofia na may hawak na sketchpad sa labas ng kanyang art studio at si Talia habang nagbibigay ng talumpati sa isang student seminar. Kasama sa mga larawan ng isang sulat na gawa sa mga ginupit na letra mula sa lumang dyaryo. Isabella, ang yaman at kapangyarihan ng mga Montefalco may kaakibat na sumpa. Ang mga anak mo ang magbabayad sa lahat ng kasalanan ng asawa mo. Isang malinaw at maling galaw ng abogadong si Luna at isa sa kanila ang di na makakauwi pa ng buhay. Kung gusto mo silang maligtas, kumbinsihin mo si Owen na ibalik ang shares na kinuha niya sa amin. Nabitawan ni Iza ang mga larawan. Ang kanyang dibdib ay sumikip at dahan-dahang napaupo sa sahig sa malawak na sala. Ang kanyang pahinginig at matinding panlalamig ay muling nagbalik. Katulad ng gabing binalot siya ng matinding labor noon. Napahawak siya sa kanyang puso. Nahihirapang huminga habang ang mga luha dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi dahil sa matinding anxiety attack. Mama, ano nangyayari po? Isang nag-aalalang boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Si Talia pala na maagang umuwi mula sa universidad dahil kansilado ang kanyang huling klase para sa araw na yon. Na makita ang kondisyon ng kanyang ina na halos mawalan na ng malay sa takot, mabilis siyang tumakbo at lumuhod sa tapat nito. Yaya, kumuha kayo ng tubig at gamot ni Mama, bilis! Habang inaalalayan ang ina, ay napansin ni Talia ang mga larawan at ang sulat sa sahig. Binasa niya to ng mabilis. Bilang isang matapang na youth advocate, sa halip matakot, binalot si Talia na matinding galit. Kinuha niya ang kanyang telepono at kaagad na tinawagan si Luna. Ate Luna, kailangan mong umuwi ngayon din kasama si Papa? Umiiyak ngunit matatag na ulat ni Talia. Inatake si Mama ng anxiety dahil sa isang liham na panakot. May mga kumuha ng larawan sa amin ni Liam at Sofia mula sa malayo. Pinagbabantaan nila ang buhay namin. Sa kabilang linya, maririnig ang marahas na pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang mabigat na paghinga ni Luna. Nandiyan na ako, Talia. Panatilihin mong kalmado si Mama, wag mo siyang iiwan. Ang mga security team sa labas, papasukin ko na sa loob ng sala. Makalipas ang 20 minuto ng matinding kaba, ang engranding pinto ng mansyon ay bumukas at patakbong pumasok sina Owen at Luna. Agad na diniluhan ni Owen ang kanyang asawa. Kinuha to sa kanyang mga bisig at mahigpit na niyakap habang ibinubulong ang mga salita ng pagpapakalma. Nandito ako, Iza. Nandito si Owen. Walang mangyayaring masama sa mga anak natin, pangako. Kinuha naman ni Luna ang sulat at ang mga larawan mula kay Talia. Tiningnan niya ang mga ito ng may malamig, kalkulado at mapanganib na galit. Tinipon niya ang sulat at ang mga larawan mula kay Talia. Tiningnan niya ang mga ito ng may malamig, kalkulado at malamig na galit. Kasama si Liam na kadarating lang matapos makatanggap ng emergency alert mula sa system. Makinig kayong tatlo sa akin, utos ni Luna habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Liam, Sofia at Talia. Ang pananakot na ito ay hindi tanda ng kanilang lakas. Ito ay tanda na sila ay ganap ng desperado dahil sa pagkatalo nila sa boardroom. Natatakot sila sa batas kaya dadaanin nila tayo sa sindak. Ngunit hindi natin papayagan na maging biktima ang pamilyang ito sa loob ng sarili nating tahanan. Lumapit si Luna kay Iza, lumuhod sa tapat ng kanyang mga magulang at tinawakan ang nanginginig na mga kamay ng kanyang ina. Mama, tingnan mo ko. Ako si Luna. Ang bunting batang pinangakuan mo noon na laging magiging matapang para sa pamilyang ito. Malambing, ngunit may matigas na paninindigan na wika ng dalaga. Hinding-hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa kapatid ko. Ang sulat na ito, ang paninirang ito sa kaisipan ko, ang magiging huling pako sa kabaong ng kanilang kalayaan. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat patak ng luha mo ngayon.
Ang tapang at determinasyon ng bagong general ay muling nagdala ng liwanag at lakas ng loob sa mansyon. Habang si Liam naman ay nagsimula ng buksan ang kanyang laptop upang i-trace ang career at ang pinagmulan ng mga larawan. Ang pamilya Montefalco ay hindi natakot, bagkus sila'y mas lalo nagkaisa para sa huling yugto ng labanan. Sa loob ng isang lumang bodega sa pantalan ng Maynila, kung saan tanging ang amoy ng kalawang, lumang langis at maalat na hangin mula sa dagat ang namamayani. Magkakasamang nagpupulong sina Victoria Montefalco, Katrina Alcantara at ang pinsan nitong si Marcos Alcantara, kasama na ilang armadong lalaking binayaran ni Marcos gamit ang natitira nilang lihim na pondo mula sa mga ilegal na transaksyon sa labas ng bansa. Di nagbunga ang pananakot mo kay Isabella, Victoria? Ines na wika ni Katrina habang naglalakad pabalik-balik. Marahas tinatapon ang natitirang sigarilyo sa sahig. Masyadong mabilis kumilos ang abogadong si Luna. Lahat ng security ng triplets ay ginawa nilang triple ngayon. Ang mga bodyguard na nakabuntot sa kanila hindi basta-basta pwedeng lapitan ng mga tauhan natin. Alam ko. Malamig at may kasamang ubo na sagot ni Victoria, ngunit ang kanyang mga mata nananatiling matigas at puno ng lason. Masyado nating minaliit ang talino ng batang yan, ngunit huwag kayong mag-alala. Ang isang kumpanyang pinoprotektahan ng batas maaari pa rin magpabagsak kung sino ang mismong batas na gagamitin natin laban sa kanila, at may bago tayong kakampi na tutulong sa atin. Bumukas sa ikalawang pinto ng bodega at isang lalaking nakasuit ang pumasok, si Attorney Raymond Santos. Siya ang dating kilalang top-tier corporate player na natalo at napahiya sa isang malaking kaso sa korte laban kay Luna Montefalco ilang buwan nang nakakaraan. Ang kanyang reputasyon ay nawasak at ang kanyang puso puno rin ng matinding inggit at galit sa bagong general ng mga Montefalco. Magandang gabi, mga kasama. Nakangiting wika ni Attorney Santos habang inilalapag ang isang encrypted flash drive sa ibabaw ng kalawanging lamesa. May magandang balita ako sa inyo. Ang Montefalco Group ay papasok sa isang malaking bidding para sa isang mega infrastructure project ng pamahalaan sa susunod na buwan, 1 bilyong pisong proyekto. Kung masisira natin ang kanilang bidding documents at malalantad ang isang peking dokumento ng korupsyon, tuluyan silang madidiskwalipika at maaalis si Owen bilang CEO. Paano natin gagawin yan? Tanong ni Marcos habang kinakalkula ang panganib. Ang server nila, binabantayan ng henyong si Liam at lahat ng legal contracts dumadaan sa mapanuring mata ni Luna. Diyan ako papasok, sagot ni Attorney Santos. Ang kanyang mga mata ay nangingintab sa kasamaan. May contact ako sa loob ng bidding committee at may hawak akong pirma ni Owen Montefalco mula sa mga lumang dokumento na maaari nating gamitin upang gumawa ng isang peking kasunduan ng suhol o bribery. Kapag ipinasok natin ang dokumentong to sa kanilang official bidding file, hindi lamang basta shares ang mawawala sa kanila. Makukulong si Owen para sa kasong plunder at ang kumpanya mapipilitang magdeklara ng bangkarota. Nagliwanag ang mukha ni Katrina habang si Victoria napangiti ng may matinding tagumpay. At kapag nangyari yan, papasok ang Vanguard Holdings upang bilhin ng mga natitirang assets ng mga Montefalco sa napakababang halaga. Dugtong ni Victoria na may kasamang demonyong tawa. Yan ang parusa sa isang lalaking pumili na isang katulong kaysa sarili niyang kadugo. Hayaan natin gamitin ng munting general ang kanyang batas habang nilalagay natin ang tali sa leeg ng kanyang ama. Ang bagong alyansa ay naglatag ng isang bitag na mas sistematiko at mas mapanganib. Hindi to simpleng pananakot sa kaisipan. Ito ay isang direktang atake sa legal at pinansyal na pundasyon ng pamilya Montefalco. Ang digmaang to ay nangangailangan na higit pa sa pisikal na tapang. Ito'y digmaan ng talino sa ilalim ng batas at ang bagong general kailangan maging mas matalas upang makita ang bitag bago pa man to sumara. Habang ang bagyong legal at pinansyal ay dahan-dahang binubuo ng mga kalaban para sa nalalapit na malaking government bidding, ang 15 taong gulang na si Sofia Montefalco ay abala sa kanyang sariling mundo ng sining. Siya ay kasalukuyang naghahanda para sa kanyang kauna-unahang major art exhibition na gaganapin sa isang kanilang art gallery sa Makati.
Ang pamagat ng kanilang exhibit ay ang pundasyon ng habang buhay na naglalaman ng mga pinta na nagpapakita ng kwento ng kanyang pamilya mula sa simpleng pagsisimula ng kanyang ina bilang kasambahay hanggang sa tagumpay ng kanilang magkakapatid. Isang hapon, habang nag-aayos si Sofia ng kanyang mga canvas sa loob ng gallery kasama ng ilang staff, isang lalaki na nakakasual na kasuotan ngunit may kahina-hinalang kilos ang dahan-dahan na lumapit sa kanya. Nagpapanggap na isang art critic, ito ay walang iba kung hindi si Rodel. Isa sa mga bayarang tauhan ni Marcos Alcantara na inutusan upang maghasik ng takot. Napakagandang likha, Munting Montefalco, puri ni Rodel, habang tinitingnan na isang malaking pinta kung saan nakalarawan si Naiza at ang triplets nung sila ay mga sanggol pa. Sayang nga lang at ang mga likhang tulad nito madaling masira, parang ang pamilya mo. Naramdaman ni Sofia ang biglang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, naalala niya mga turo ng kanyang ate Luna. Huwag mong ipapakita sa kalaban na natatakot ka. Ang takot mo ang kanilang lakas. Hanapin mo sila gamit ang talino mo. Sino ka? Matapang na tanong ni Sofia habang hinahawakan na mahigpit ang kanyang paintbrush na may matulis na dulo. Kung hindi ka bibili ng sining o wala kang magandang sasabihin tungkol sa exhibit, maaari ka nang umalis. Ang gallery na ito ay para sa mga taong may kultura, hindi lang para sa mga katulad mong may masamang intensyon. Natawa si Rodel ng bahagya. Mula sa kanyang bulsa may nailabas siyang isang maliit na vial na naglalaman ng matapang na asido. Gusto ko lang munang mag-iwan ng alaala mula kay na Victoria at Katrina. Isang paalala na ang sining mo ay walang kwenta kapag nawala ang pamilya mo. Tinaas ni Rodel ang vial upang ibuhos to sa pangunahing pinta ni Sofia na naglalarawan ng pag-ibig ng kanyang mga magulang. Subalit hindi alam ng lalaki na ang 15 taong gulang na si Sofia ay may natatanging bilis at hindi lang basta mahinang artista. Sa halip na sumigaw o tumakbo, mabilis na itinusok ni Sofia ang matulis na dulo ng kanyang paintbrush sa kamay ng lalaki. Dahilan upang mapadaing ito sa sakit at mabitawan ang vial na ligtas na bumagsak sa isang makapal na basahan sa sahig. Aray! Batang buwisit! Daing ng lalaki habang hawak ang kanyang sugatang kamay. Ate Luna, Liam, ngayon na! Sigaw ni Sofia sa kanyang smartwatch. Na kanina pa nakasync sa security network ng mansyon. Bumukas ang pinto ng gallery at mabilis pumasok si Liam kasama ng 3 security officers ng pamilya Montefalco. Hawak ni Liam ang kanyang tablet na nagpapakita ng live tracking ng mga sasakyan sa paligid ng gallery na kanina pa niya sinusubaybayan na maigi matapos makatanggap ng alert mula sa security software ng pamilya. Huli ka! Malamig na wika ni Liam habang sinisanya ng mga gwardya na palibutin at hulihan ng lalaki. Pumasok din si Luna. Suot ang kanyang corporate suit at may hawak na namang digital voice recorder ang kanyang kamay. Lumapit siya kay Rodel na ngayon nakapiring ang mga kamay sa likod dahil sa poses ng mga gwardya habang naghihintay sa pulisya. Tumingin si Luna sa lalaki ng may matigas na paninindigan. Isang malinaw na kaso ng attempted malicious mischief, trespass at grave threat sa isang menor de edad. Sabihin mo kay Marcos at kay Katrina, ang sining ng kapatid ko, di kayang sirain ang asido niya dahil ang pundasyon ng pamilyang to binuo sa batas, katotohanan at tapang. Hindi na kami ang pamilyang pwede ninyong sindakin. Niyakap ni Luna si Sofia ng may labis na pagmamalaki. Habang si Liam naman nakipag-fist bump sa kanyang kambal. Ang pangyayaring to ay ang nagpapatunay na maging ang triplets ay may sarili ng kakayahan at tapang na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At nagpapatunay na ang bagong henerasyon ng mga Montefalco ay hindi na basta-basta po pwedeng apihin ng mga kalaban na hindi matanggap ang kanilang pagkatalo. Dumating ang araw ng malaking bidding para sa mga infrastructure project ng pamahalaan. Ang buong business sector ay nakatutok sa kaganapang ito na ginanap sa Central Hall ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Ang Montefalco Group ay sa pamumuno ni Owen at Luna, formal lang nagsumite ng kanilang mga dokumento sa korte.
Sa kabilang bahagi ng bulwagan nakaupo si Attorney Raymond Santos kasama si Marcos Alcantara na kumakatawan sa Vanguard Holdings. May mga mapang-uring mga ngiti ang kanilang mga labi dahil alam nila na ang peking dokumento ng suhol o bribery contract ay matagumpay nilang naipasok sa loob na opisyal na file ng mga Montefalco sa pamamagitan ng kanyang bayarang contact sa bidding committee. Nang simulan ng bidding chairman ang paglipaso sa mga dokumento, biglang tumayo si Attorney Santos upang umeksena sa harap ng media. Mr. Chairman, bago niyo po aprobahan ang bid ng Montefalco Group, meron po akong formal na motion para i-disqualify ang kanilang kumpanya. Marahas na pahayag ni Attorney Santos na naging dahilan ng biglang bulong-bulungan ng mga tao at ng mga reporter na naroon. May hawak kaming matibay na ebidensya na si Mr. Owen Montefalco ay nagpadala ng isang lihim na pondo na nagkakahalaga ng 50 milyong piso sa isa sa mga miyembro ng committee upang masiguro ang kanilang panalo. Ito po ang kopya ng kasunduan na may orihinal na pirma ni Mr. Montefalco. Pinakitang dokumento sa dambuhalang screen ng bulwagan. Ang mukha ni Owen ay nanatiling kalmado, walang bakas ng kaba, bagaman ang mga reporter nagsimula ng kumuha ng anggulo ng kanyang reaksyon. Humarap ang bidding chairman kay Owen. Mr. Montefalco, ano ang masasabi mo sa paratang na to? Ito ay isang napakaseryosong krimen na may parusang pagkakakulong. Bago pa man makapagsalita si Owen, tumayo si Luna sa tabi ng kanyang ama. Binuksan ang sariling folder at lumapit sa podium ng mga tagapagsalita gamit ang kanyang buong otoridad bilang Chief Legal Counsel. Mr. Chairman, ang dokumentong pinapakita ng aking kagalang-galang na kasamahan sa batas ay isang huwad o forged document. Diretsyong pahayag ni Luna. Ang boses ay umalingaw-ngaw ng walang katakutan. At meron kaming matibay na patunay ng buong insidenteng to ay isang planadong sabuatan ng Vanguard Holdings at ni Attorney Raymond Santos pa i-frame up ang aking ama. Sumanya si Luna sa tech panel sa likod kung nasan si Liam. Sa isang saglit, ang screen ay nagbago. Pinakita doon ang isang forensic analysis sa pirma ni Owen. Kung susuriin ng pirma gamit ang digital handwriting verification, ang stroke pressure at ang ink properties ay malinaw na nagmula sa isang digital front signature creator rehistrado sa personal na computer ni Attorney Santos. Paliwanag ni Luna habang pinapakita ang mga technical match at digital footprint. At hindi lang yan. Ang sinasabing 50 milyong piso na di umano'y suhol ay di nagmula sa pondo ng Montefalco Group. Ito ang bank transactions ko na nagpapakita na ang perang yan ay nilipat mula sa isang offshore account sa Cayman Islands na pagmamay-ari mismo ni Marcos Alcantara at pinadala sa isang dummy account kahapon lamang. Nagulat ang bidding chairman at ang mga reporter sabay-sabay humarap kina Marcos at Attorney Santos na ngayon nagkatinginan ng may matinding takot at pagkabigla. At para sa huling patunay, patuloy ni Luna habang naglalabas ng isang opisyal na sertipiko mula sa National Bureau of Investigation. Ang sinasabing contact nila sa loob ng committee kasalukuyan ang nasa ilalim ng kustodiya ng batas matapos niyang aminin ang tangkang pagtanggap ng suhol mula sa Vanguard Holdings. Ang buong operasyong ito ay isang kontrabitag o sting operation na inihanda ng aming legal team kasama ng mga otoridad upang hulihin ang mga tiwali. Naging magulo ang bulwagan. Ang bidding chairman ay marahas na pinalo ng kanyang gavel. Dahil sa mga ebidensya na iniharap ng Montefalco Group, ang Vanguard Holdings ay opisyal ng ban sa lahat ng government biddings at iniuutos ko ang agarang pag-aresto kina Attorney Raymond Santos at Marcos Alcantara para sa mga kasong forgery, corruption of public officials at grave slander. Mabilis pumasok ang mga tauhan ng NBI upang pusasan sina Marcos at Attorney Santos sa harap na nagkikislapang mga flash ng kamera ng media. Ang mukha ni Luna na natiling matatag at may ngiti ng tagumpay habang pinapanood ang pagbagsak ng mga kalaban. Ang kanilang hindi matanggap na pagkatalo ay naghatid sa kanila pabalik sa kamay ng batas. Matapos ang kabiguang pasabugin ang reputasyon ng pamilya Montefalco sa bidding at ang sunod-sunod na pagkakakulong ni Marcos at Attorney Raymond Santos, sina Victoria at Katrina tuluyang nawala ng kontrol sa kanilang mga sarili. Ang kanilang natitirang lihim na yaman ganap nang na-freeze ng korte dahil sa mga kasong isinampa ni Luna.
Sa loob ng kanilang taguan sa isang luma, madilim at kalawanging bodega sa pantalan ng Maynila, ang dalawang babae ay parang mga hayop na nakakulong sa sulok. Puno ng takot, ngunit mas puno ng hindi matanggap na pagkatalo. Wala na tayong matatakbuhan, Katrina, nanghihinang wika ni Victoria habang nakaupo sa isang lumang kahon ng kargamento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi lang dahil sa tindi ng stress kundi sa sakit ng kanyang matandang katawan. Ang abogadang yan, ang munting general na yan ang pumatay sa lahat ng pangarap natin. Hindi ko matatanggap na matatapos ang buhay ko sa gantong paraan habang ang dating katulong na yan, reyna pa rin sa mansyon ng mga Montefalco. Naningkit ang mga mata ni Katrina. Ang kanyang mukha binalot na isang madilim at demonyong ekspresyon. Ang kanyang dating marangyang anyo tuluyan ang napalitan na itsura ng isang desperadong kriminal. Kung babagsak tayo, Victoria, sisiguraduhin kong may kasama tayong babagsak. Kung di man natin makukuha ang yaman, kukunin natin ang pinakamahalagang bagay sa kanila. Nilabas ni Katrina ang isang lumang revolver mula sa kanyang basang bag. Isang baril na bili niya mula sa isang illegal na dealer sa daungan gamit ang kanyang huling natitirang alahas. Si Luna, siya ang utak, siya ang kalasag. Kapag nawala si Luna, mawawalan ng lakas si Owen at tuluyang susuko si Isabela sa dusa. Yan ang magiging huling regalo natin sa kanila. Paano mo siya lalapitan? Ang mansyon at ang opisina niya pinalilibutan ng mga gwardya. Tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay may halong kaba ngunit may kasamang pagsang-ayon. Bukas ang graduation triplet sa kanilang universidad. Nakangising tugon ni Katrina habang dahan-dahang nilalagyan ng bala ang revolver. Isang pampublikong okasyon sa isang malaking auditorium. Maraming tao, maraming distraction at maraming media. Doon ko siya tatapusin sa harap ng kanyang mga magulang. Ipapakita ko sa kanila ang hangganan ng kanilang habang buhay. Si Victoria ay tumango ng may kasamang puot. Ang kanilang di matanggap na pagkatalo tuluyan ng nag-alis ng anumang bakas ng katinoan sa kanilang mga isip. Handa silang sumugal sa isang krimen na walang balikan basta't makita lamang nilang nagdurusa ang pamilya Montefalco. Ang malaking auditorium ng universidad napupuno ng malakas na palakpakan, masasayang tawanan at ang amoy ng mga sariwang bulaklak. Ang entablado'y napapalamutian ng mga kulay ng universidad at sa mga unang hanay ng upuan, makikita ang mga mag-aaral na nakasuot ng kanilang mga itim na toga. Sa gitna ng karamihan, magkakasamang nakaupo ang 15 taong gulang na triplets. Si Liam, Sofia at Talia ay magkakatabi. May mga medalya ng karangalan na nakasabit sa kanilang mga leeg, patunay ng kanilang pagsisikap sa kabila ng mga nagdaang bagyo sa kanilang pamilya. Sa likurang bahagi ng VIP section, nakaupo sina Owen at Isabela Montefalco. Ang mukha ni Iza ay nagliliwanag sa labis na kaligayahan habang si Owen naman nakangiti ng malawak. Mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang asawa. Ang sandaling to ang kanilang ipinaglaban sa loob ng 15 taon. Ngunit sa itaas ng balkonahe, sa ikalawang palapag, nakatayo ang kanilang panganay na anak, si Luna Montefalco. Suot ang kanyang corporate attire at may hawak na security radio, ang kanyang matatalas na mata ay patuloy na nagmamasid sa buong kapaligiran. Bagaman masayang okasyon, ang kanyang instingto bilang isang protektibong ate, bilang chief legal counsel ng pamilya ay nananatiling alerto. Security Team 2, anong status sa service entrance at sa likod ng entablado? Tanong ni Luna sa kanyang radyo. Marinis po, Attorney Luna. Lahat ng dumaan may kaukulang ID at dumaan sa metal detector? Sagot ng gwardiya sa kabilang linya. Subalit dahil sa tindi ng dami ng tao at ng mga caterers na nag-aayos ng pagkain para sa reception, isang figura na nakasuot ng makapal na jacket ng staff at may suot na malaking sombrero ang dahan-dahang nakalusot sa pamamagitan ng basang gilid ng loading dock. Si Katrina Alcantara. Ang kanyang mukha nababalot ng galit at ang kanyang mga mata nakatitig ng mariin sa likod ng ulo ni Isabela na nakaupo sa ibaba. Ang kanyang kanang kamay sa loob ng bulsa ng jacket, mahigpit na nakahawak sa malamig na bakal ng revolver. Dahan-dahan, gumapang si Katrina sa dilim. Nagtatago sa likod ng mga dambuhalang speaker sa gilid ng VIP section.
habang ang bidding at graduation committee nagsisimulang tumawag sa mga pangalan ng mga mag-aaral para sa kanilang mga parangal. Nilabas ni Katrina ang baril at tinutukto ng diretsyo sa direksyon ni Iza. Katrina Alcantara, isang matigas, malamig at may otoridad na boses ang biglang pumutok mula sa kanyang likuran. Nang lingunin to ni Katrina na may kasamang gulat, nakatayo doon si Luna. Mabilis bumaba si Luna mula sa ikalawang palapag matapos mapansin ng kanyang telepono ang isang kakaibang notification mula sa Artificial Intelligence CCTV software na ginawa ni Liam. Isang alerto na may taong pumasok sa loading dock na hindi tumutugma ang biometrics sa listahan ng staff. Ikaw na naman. Galit na sinumpa ni Katrina habang marahas na binabaling ang revolver sa direksyon ng dibdib ni Luna. Ikaw na abogada ka. Ikaw ang sumira sa lahat ng plano namin ni Victoria. Kung hindi ko mapapabagsak ang pamilya mo sa batas, papatayin kita rito ngayon din upang maranasan ng ina mo ang mawala ng anak. Ibaon mo ang baril mo, Katrina. Kalmadong wika ni Luna. Ang boses niya ay walang bakas ng takot at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kalaban. Ang kanyang mga kamay bahagyang nakataas, ngunit ang kanyang tindig kasing tatag ng isang pader. Ang buong auditorium na ito ay pinalilibutan ng mga undercover police officers at mga tauhan ng NBI na kanina pa nag-aantay sa'yo. Isang kalabit mo lang sa trigger na yan at sisiguraduhin ko, bago pa man tumama ang bala sa akin, patay ka na sa mga sniper na nakaposisyon sa control booth. Tumingin si Katrina sa kanyang paligid nang may tindi ng kaba at napansin ang tatlong lalaking nakabarong na dahan-dahan lumalapit sa kanya. May mga maikling baril na nakatutok na sa kanyang direksyon. Ang katotohanan na wala siyang matatakbuhan at ang kanyang di matanggap na pagkatalo tuluyan ang nagpabagsak sa kanyang tuhod. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang dahan-dahan binitawan ng revolver na lumika na isang matunog na tunog ng bakal sa simento. Napaiyak siya sa labis na galit at kahiyan. Bakit? Bakit kayo palagi ang nananalo? Isang hamak na dating katulong lang ang ina mo? Dapat sa amin ang yaman at ang karangalan. Lumapit si Luna. Kinuha ang baril sa sahig ng may pag-iingat at seryosong tinignan ng babaeng nakaluhod sa kanyang tapat. Dahil ang ina ko nagtanim ng pagmamahal, marangal na pagsisikap at katapatan, Katrina, mariing wika ng bagong general. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Habang kayo ni Victoria nagtanim ng inggit, kasakiman at puot. Ang batas hindi tumitingin sa estado ng tao sa lipunan. Ang batas tumitingin sa katotohanan at ang katotohanan tapos na ang laro ninyo. Mabilis na lumapit ang mga pulis upang pusasan si Katrina at ilayo ito sa auditorium sa pamamagitan ng back exit. Habang ang seremonya ng graduation sa harap nagpatuloy ng may malalakas na palakpakan. Ang triplets ay matagumpay nang nakakuha ng kanilang mga parangal. Ganap ng walang kamalay-malay sa malaking panganib na hinarang at winasak ng kanilang nakatatandang kapatid. 5 taon ang mabilis sa lumipas matapos ang insidente sa graduation ng triplets. Ang mansyon ng mga Montefalco ay naging mas malawak pa dahil sa pagtatayo ng isang bagong wing na dinisenyo mismo ni Sofia bilang isang ganap na arkitekto. Si Liam naging Chief Technology Officer ng Montefalco Group habang si Talia ay nahalal bilang pinakabatang kinatawan ng isang kilalang non-government organization sa United Nations. Sina Victoria at Katrina tuluyan ng nahatulan ng reklusyon perpetua dahil sa mga patong-patong na krimen. Wala nang anino ng mga kalaban ang gumagala sa labas. Ang kanilang di matanggap na pagkatalo tuluyan ng nagbaon sa kanila sa limot ng kasaysayan. Habang ang Montefalco Group patuloy na lumalago sa ilalim ng matapat na pamumuno. Ngayong araw, ang buong pamilya ay nagtipon-tipon sa opisina ng CEO sa pinakamataas na palapag ng Montefalco Tower sa Makati. Si Owen, na formal lang nagretiro bilang Chairman Emeritus, ay nakangiting nakatayo sa gilid ng malaking bintana, kasama si Iza na nakasandal sa kanyang dibdib. Sa gitna ng silid, sa likod ng malaking executive desk, nakaupo si Luna Montefalco, ang bagong kasalukuyang President at Chief Executive Officer ng Montefalco Group. Suot ng isang eleganteng navy blue corporate suit at may hawak na panulat, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang ganap na pinuno na ginagalang ng buong business community. Ate Luna,
Ito na ang mga bagong smart infrastructure contracts na pinirmahan ng DPWH para sa ating bago Eco City project, ulat ni Liam habang inilalapag ang tablet sa lamesa. At ito naman ang mga architectural structural designs na inaprobahan ng Green Building Council, dugtong ni Sofia na may kasamang malawak ng ngiti. Tumingin si Luna sa kanyang mga kapatid pagkatapos ay kina Owen at Iza na nakatanaw sa kanya ng may wagas na pagmamahal at pagmamalaki. Binaba niya ang kanyang panulat at tumayo upang yakapin ang kanyang pamilya. Ang kumpanyang ito at ang pamilyang to, hindi lang binuo sa salapi at kapangyarihan. Pahayag ni Luna, ang kanyang boses ay puno ng emosyon at kapanahunan. Ito ay isang imperyo na binuo sa marangal na pagsisikap ng aking mama, ang katatagan ng aking papa at ang pagkakaisa naming magkakapatid. Habang ako ang nakatayo dito, sisiguraduhin ko na ang batas, katotohanan at pag-ibig ang palaging magiging hangganan ng ating habang buhay. Ang buong pamilya ay nagyakap-yakap sa gitna ng silid, isang larawan na isang bagong henerasyon na hindi lamang basta nagmana ng yaman kung hindi nagmana ng tapang at marangal na puso upang protektahan lahat ng kanilang pinaghirapan. 5 taon matapos ang pagkakakulong nila Victoria at Katrina, ang mansyon ng mga Montefalco ay hindi na lamang isang kuta ng negosyo. Ito ay naging isang tunay na sanktuaryo ng tawanan at pagmamahalan. Isang mainit na hapon, ang garden ng mansyon ay puno ng mga makukulay na dekorasyon. Hindi ito isang corporate event, ito ay isang simpleng salo-salo. Nagpasya si Iza na magluto ng kanyang mga espesyal na lutuin, ang kanyang sikat na kare-kare at leche flan para sa isang family bonding day. Si Owen, na retirado na sa pagiging CEO, ay nakaupo sa isang rattan chair sa gilid, hawak ang isang baso ng juice habang pinapanood ang kanyang mga anak na nagkukulitan sa damuhan. Si Luna, na kilala bilang ang seryoso at matapang na CEO ng kumpanya, ay makikitang nakasuot lang na isang simpleng summer dress. Walang formal na suit at tumatawa habang sinusubukang talunin si Liam sa isang laro ng badminton. Ate Luna, ang bagal mo naman. Sa korte mabilis ka pero sa badminton, talo ka, tukso ni Liam habang tumatawa. Liam, wag mong hahamunin ng ate mo, baka ilosot ka niyan. Biro naman ni Sofia habang inaayos sa mga palamuti sa garden table. Si Talia nakaupo sa isang swing, nagbabasa ng libro, ngunit paminsan-minsang tumitingin sa kanyang mga kapatid nang may matamis ng ngiti. Maya-maya, lumabas si Iza mula sa mga kusina, bitbit na isang malaking tray ng pagkain. Tama na yan, kain na tayo. Habang sabay-sabay silang kumakain, sa ilalim na malaking puno ng mangga, ang atmosfera ay puno ng pasasalamat. Walang board meetings, walang mga legal na kaso, walang mga banta. Ang tanging naririnig lamang ay ang kwentuhan at tawanan ng pamilyang dumaan sa apoy, ngunit lumabas ng mas matibay. Salamat sa lahat ng ito. Mahinang wika ni Owen habang hinahawakan ang kamay ni Iza. Salamat sa pagtitiis sa akin noon, Iza. Salamat sa pagpapalaki sa ating mga anak na maging mabubuting tao. Tumingin si Iza sa kanyang mga anak, si Luna na namumuno na sa kumpanya ng may integridad. Si Liam na gumagamit ng talino para sa kabutihan, si Sofia na pinapakita ang ganda ng mundo at si Talia na boses ng mga nangangailangan. Hindi ko to nagawa ng mag-isa, Owen, sagot ni Iza. Nagawa natin to dahil hindi tayo sumuko at dahil sa inyo, mga anak, na naging dahilan kung bakit lahat ng pagod ay naging sulit. Sa lahat po ng ating mga tapat at taga-subaybay at listeners dito sa Ayesha TV, saan man sulok ng Pilipinas o mundo kayo naroon ngayon, maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-abang at pagbabahagi ng inyong mahalagang oras. Kayo po ang nagbibigay buhay sa aming programa at higit sa lahat ang pagtatapos ng Season 3 na ito ay iniaalay namin sa mga mapang-aping mata ng lipunan. Katulad ni Isabella, ngayon nakakita ng isang anak na tulad ni Luna na nagtanggol sa kanyang dignidad. Alam namin ang inyong sakripisyo bilang OFW sa ibang bansa ay may mas malalim na layunin.
Ang inyong pagtitiis bilang domestic helpers, nannies, caregivers o ano pa mang marangal na trabaho ay hindi tanda ng inyong kahinaan, kundi patunay ng inyong dakilang pagmamahal upang bigyan ng magandang kinabukasan ang inyong mga anak. Huwag po kayong mapagod. Tingnan nyo si Luna, Liam, Sofia at Talia. Ang mga anak na pinalaki sa ilalim ng marangal na pagsisikap ay ang mga anak na tatayo balang araw upang kayo naman na ipagtanggol, alagaan at bigyan ng karangalan. Ang inyong mga patak ng pawis ngayon ang siyang magiging pundasyon ng sarili ninyong imperyo sa pag-ibig na hinaharap. Hindi kayo lang, kayo ay mga tunay na general at bayani ng ating bansa. Naway patuloy kayong gabayan, pagpalain at protektahan ng may kapal sa kung anong bansa man kayo nagtatrabaho ngayon. Muli, ako po ang inyong tagapagsalaysay ng buhay at pag-asa, si Miss Sandra. Hanggang sa muling pagbubukas ng pahina ng isa na namang kwento na pupukaw sa inyong mga puso at magpapaiyak sa inyong mga mata. Dito lang sa Ayesha TV. Manatili tayong matatag, manatili tayong nagmamahal. Mabuhay ang bawat Pilipino at OFW sa buong mundo.